ng buhay. May liwanag na gumagabay, mga pusong tinawag na upang magmahal at maglingkod. Kasama ang mga kapatid, naglalakbay at nananalig. Nagkakaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailanman sa mga awit at sigaw. Dahil ang pag-ibig ay walang hanggan, habang tayo'y nagkakaisa sa liwanag ng takbo ng panahon. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang puso'y naglalakbay kasama siya. Laging may pag-asa sa hinaharap, ang pagmamahal ay lagi ng sagot. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sa bawat kwento, through the YMC SR Night, no? Alam ko pong mahirap magsimula. Tama po ba, Ate Jelay? Mangangapa ka, magdududa ka, no? Na paano kung sisimulan ito? Pero alam po natin, ito yung mahalagang turo ng YMC, di ba? From sacrifice, from hirap, pag sinundan pa rin natin ang ating Panginoon with Mother Mary, ay magiging mabunga ang ating ginagawa sa Panginoon. Life is beautiful. Life can become beautiful, will become beautiful. Hold on to that hope. Kaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon.
awit nagbibigay lakas at pag-ibig sa samahang hinubog ng biyaya. Patuloy ang alab ng pananampalataya. We forget to see that it doesn't diminish our capacity to do good and to use the grace of God in our life. Hindi nababawasan yung kabutihan na pwede nating gawin sa ating kapwa at yung grasya na pwede nating gamitin galing sa Panginoon. Tagpuan puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon. Naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan. Hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon. Naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria. Mapagkailanman. Hello at welcome ulit sa ating 6th of 7 episode ng Tagpuan. Dito sa Tagpuan ay tagpuan ng mga puso, tagpuan ng pag-ibig, mga kwentong nakakaantig, ang pag-asa ay hatid. Good evening, Kuya Jeeps. Turo ni Jesus ang gabay kay Maria laging nakasandal. Dito ang tagpuan ng buhay at ng pananampalataya. Yes, 7 taon na nga tayo na naglilingkod para sa kanyang dakilang gawa. 7 taon na, Tara? Kaya simulan na natin ang ating episode tonight sa isang panalangin. Kaya alalahanin natin that we are in the holy presence of God. Let us now make the sign of love, the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa 6 na taon na nakalipas sa amin dito sa Tagpuan. 6 na taon ng iyong biyaya, 6 na taon ng iyong pagpapala. 6 na taon na ginagabayan mo kami palagi tuwing Sabado ng gabi dahil po mahal na mahal niyo po kami. Maraming salamat po sa pagkakataon na paglingkuran po kayo palagi. Sa tuwing nagkakaroon po kami ng tagpuan po namin lahat kung saan nakipagtagpo kami sa inyo kasama ng inyong mahal na ina. Ngayon pong gabi, ang aming ika-6 na gabi ng paggunita ng aming pagpasok sa ika-7 taon. Kaya sana po, mahal na Panginoon, gabayan niyo po rin po kami ngayong gabing ito. Samahin niyo po kami kasama po ng inyong mahal na ina. Nang sa gayon po, ay maging fruitful po ang aming episode tonight. Gabayan po ninyo ang aming guest speaker ngayon na kahit po last minute ay napagbigyan po kami. At sana po, gabayan niyo po lahat ng mga nanonood sa amin. Nang sa gayon po ay talagang mapulot nila ang dapat nilang mapulot. Nang sa gayon po ay mabasbasan po ang kanilang mga buhay. Pagpatuloy po sila sa landas ng pagkabanan. Kaya po sana, Panginoon, bless niyo rin po kaming dalawa ni Kuya Jake yung ngayong gabi. Nang sa gayon po ay ma-deliver po namin ang ika-6 na episode para sa ika-7 gabi ng Tagpuan. Hihiling po namin ito sa ngalan ng inyong mahal na pangalan. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation but deliver us from evil. Amen. Mahal na ina, samahan niyo rin po kami. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Mary, Mother of God, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Kuya Jeeps, para sa isang
very personalized na prayer. Ayan. So, kamusta na kayo mga katagpuan? At kamusta ang mga nakakompleto na ng ating episode? Tita Julian, ayan, Tita Julie, 6 out of 7. Yes. Congratulations. Ayan. Diba? Pagkatapos pagkatapos bukas, pwedeng mag-wish, Kuya JQ. Diba? Oo, merong wish reveal. Wish reveal. At itutuloy mo ba ang paputubongbong at pabibingka kasi nga matatapos ang ating sumbang gabi. Yes, tapos meron palugaw. Palugaw sa labas. Tsaka merong aparol. Ganun. Grabe, no? Sa loob ng 6 na taon ay talagang sinusubaybayan tayo ng ating mga online viewers kagaya ni Tita Remy Dulgime na sabing gano'n, bumabati siya ng Happy 250th 4th of July from the United States. Yes. Ngayon, Tita Remy, kami naman, 175th episode naman kami ngayon sa Tagpuan. 175th episode tayo mga katagpuan. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Yay! Praise God. At syempre, Kuya G po, hindi naman tayo magtatagal dito kung wala din talaga yung support ng ating mga communities ng MMHC. Nariyan ang ating community sa Luzon, sa Marikina, no? Talagang yung sa Metro Manila, ganun din sa Bataan at sa Dagupan at sa Pangasinan. We also have our community in Visayas, sa Bacolod, Dumaguete, sa Murcia, of course, the parish of Father Michael, the Mel's Angels, especially our animators there, and our brothers and fathers in Visayas. Nabanggit mo ba ang Bataan? Baka mamaya magtampo si Kuya Yes, of Haliber. course. Diba? Nabanggit ko Bataan. Dapat mabanggit yan, di ba? At of course, siyempre, di ba, ang ating mga kapatid, ang ating mga minamahal na mga taga-Cagayan de Oro sa Mindanao. Mindanao. Yes. Kamusta po? Dahil po sa inyo, kaya nagpapatuloy po kami dito sa Tagpuan. sabi nila muntik na tayo hindi matuloy. Sabi nila kapaalam na tayo. Hindi pwede kasi 1 year pa lang kami nagtatagpuan. Ay, sorry po. Sorry po. Kasi pinaprank yata natin sila noon, di ba, na kunyari hindi na tayo magpapatuloy. Pero tinatulan naman tayo ng mga taga-CTO at nakiusap na ituloy daw natin dahil kaka-member pa rin daw nila sa Tagpuan. Actually, Kuya James, hindi talaga siya prank. Nandun talaga tayo dun sa point na talagang hindi na siya mangyayari. Matutuloy kasi during that time, almost wala nang makapag-commit. Medyo may mga ganun something, no? May mga internal struggles during that time. And yun nga, kami 10% na nahirapan na rin. And syempre, yung feeling of, yung motivation, di ba, to continue the mission. So, of course, tapos, nagpapaalam na nga tayo during that time. And, yun nga, talagang sabi mo nga, it's really the work of the Lord and it's really His grace, sabi nga ni Father Michael, no? Gabi grasya talaga ng Panginoon na sa dami ng mga nagsulputang online show noong pandemic, sa ito, sa mga talagang naiwan, no? Yes. Ito yung pandemic baby na siya, 7 years old, grade 1 na siya. Mag-grade 2 na siya. Tama. At gabi, Kuya, hanggat nanonood si Tiwami Virgie at Tibal, ay magpapatuloy po ang aming Tagpuan. Tita Virgie, diba? good evening. Si Tita Jo, laging nanonood din. Then si Kuya Richard from Australia. And kagabi may nanonood from India. Meron tayong bagong Sino? May Wow, nanonood. Yes, kagabi. Galing siya ng Bacolod, Kuya. Tapos kailangan ni Father Michael yung school I forgot lang. No? Pero hello po sa nanonood sa atin from India. So marami na tayong nadagdag sa ating international viewers. US, Australia, Italy, Taiwan, and India. Yeah. Dapat si Mel Villapando sinasabi, CTO here, naghihintay, di ba? Maraming salamat sa paghihintay po ninyo, Miss Tita Mel Villapando, di ba? At sino pa ba ang mga nandito? Nanonood si Father Amar at si Reverend Aiba na brown out ngayon sa brown out sa Pangasinan. Nanonood at bumabagyo, grabe. Yeah, saan mo nakikita yung mga comments, Kuya, sa sa ating sa main page ng YMC alumni page. YMC Okay. alumni. Kaya yun. Di ba? Mali yung na-share ko. Wait. Kanina mo na-share. Siguro, sino naman yung nakapapanood mo dyan, di ba? Hindi. Ibang page. By the way, Ayun, gets ko na. Mali yung na-share kong kanina na page. By the way, ang pangalan na po ko ni Kuya John, ngayon, John Cute. Ayan. Ayan, Kuya Richard, good evening. Ayan, nakita ko na sila. Good evening po, mga mga titos and titas. Ayan. So, sabi na sa loob ng 6 na taon, nagkaroon pa tayo ng digital magazine 3 years ago. Yeah, Matters Pay. Tapos, Matters Pay, lahat mo ba tayo nakabasa na ng Matters Pay? So,
Pag wala pa, puntahan po ninyo yung main page natin sa alumni. Pakita po ninyo yung ating Matters Pay Digital Magazine. Ayan. Tapos, andyan din si Rev Ivan. Si Rev Ivan siya ang author ng ating title na Tagpuan. Yan. Dati ang title ito, Kuya Jeep, anong title ito dati? Nagsimula tayo dati, wala plain and simple YMCS, alumni SR. YMC Tapos, Alumni SR Night. Yun ang pangalan, naging- haba. Tapos naging Sabado nights. Sabado diba? nights kasi from Sunday ng Lumipat first tayo year Sabado. naging Sabado kasi nahirapan tayo ng Sunday kasi may mga misa yung mga pare, di ba? Tama. Sa Sabado At night pagkatapos- kasi go ahead. Kung pagkatapos na nagkaroon tayo ng iba't ibang mga teams for the past years, nandiyan yung Padayon sa Misyon, We Still Believe, at marami pang iba. Pero ngayon, Kuya John Q, ano ba ang ating theme for the 7th year? Ang team natin for 7th year, Kuya Jeeps, ay Evangelization Beyond Borders, 7 years of sharing the faith online. Maraming salamat po. Ay, wow. At di ba at salamat sa iyo, Kuya John Q, kaya ngayon taon ay nagsimula tayo with an official Tagpuan theme song entitled Tagpuan. And of Yes. course, siyempre, ang may pakana niya ay walang iba kundi si Kuya John Puti. Yan. Jan cute. Ayan. At John Puti pala yan. Jan cute yan. Ayan, Okay. so yung narinig nyo kanina, yun yung sabi ni Father Amard, pasensya na po, brand out. Awayin natin yung Meralco, Father Amard. Ha? Meral ko pa rin ba sa kanila? Pangasinan sila. Ewan ko kung meral ko ba ang tawag sa kanila? Iba. Hindi ko alam. Ayan, Ayan, ito so, nagpapasensya daw, brown out sa kanila. Diba? kaya nga. So, ayun nga, kagabi, sa mga umattend na mga nakaraang na mga episodes, nung first night, it was Father Claude, no? Yes. Father Claude na ang topic niya ay Diba? Binabasa ko Mission. siya. Yes. then nung Tuesday, si Father Eric. Father Eric naman, ang kanyang makabagbab ng aming talk tungkol saan, Kuya JQ? Spiritual growth. Maganda ka, Father Eric, spiritual growth eh. Ang ganda rin ng gumaganda yung mga topics natin. Then si Wednesday, absent ako nun, pero nanonood ako. Si Reverend Vincent naman nung Wednesday, ako naman nag-host kaming tatlo ni Ate Jessa at ni Kuya Honeybert. Si Kuya Honeybert na tuloy-tuloy gabi, no? Talaga walang absent during that time. Si Father si Reverend Vincent naman, ang topic naman niya is Jesus giving us putting order into things. Yes. Tapos nanonood ako nun habang nagabiyahe ako, galing ako Marikina, meron akong pinuntahan. At habang nakikinig ako sa inyo, running flat pala yung kotse ko. Hindi ko alam. Galing. Hindi ako buti na lang ako na-aksidente. Thank you, Lord. Ayan. Tapos, nung Thursday, Father Felix naman, Faithful Service. Ayan, yun ang 173rd episode natin nung Thursday. Father Felix naman yon. And then kagabi, si Father Michael, no, isa sa pinakamaiksi nating SR yon, 1 hour. Yan. Pero 1 page din na puno ng notes yung aking yung notes ko kagabi, no. Talaga nagbigay si Father Michael ng quote, sabi niya, a joyful person will always, a grateful heart is a best heart. Hindi siya is the best, is a best heart. Yung best is best, benevolent, enduring, selfless, and trusting. So ngayong gabi, dapat lang yung mga talk ng mga pari na ganyan dapat pinupost na rin natin sa Matters Pay. yeah, Siguro. actually, meron tayong tagpuan doon. May tagpuan tayo doon. Senpel ko daw, sabi ni Father Amard. Tapos ngayong gabing ito, ang guest natin, syempre, no, dito talaga mapapatunayan na ang misyon ay talaga. Pag tinawag talaga ng Diyos, ihahanda ka niya, at minsan sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Tama. At maraming salamat sa pagtugon, di ba? Dahil nga kahit last minute, ay talagang sinamahan tayo, pinagbigyan tayo ngayong gabi, Kuya John Q. Kaya, Bago ang lahat, lahat, kuya, magbasa mo Dahil natin ng disclaimer. dahil tayong dalawa ang nandito para sa atin talang dinedicate ang disclaimer na ito. Kaya, Tama. the views and opinions expressed in this program are those of the host, the speakers, and the guests, and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and NMHC community. Maraming salamat po. Please be guided accordingly. Yes, tama ka dyan. Ayan. So,
ngayong gabing ito, Tita Neng, good evening, maayong gabi. Ayan, so, ngayong gabing ito, no, we will now start our SR. And of course, let us welcome, no, our biglaang guest for tonight, no? Dahil nagkaroon ng problema at umuulan ng malakas kila Reverend Ivan to the rescue, syempre. Ang isa pa nating, ang kanyang batchmate sa pagka-reverend, no? Sabay sila, at nandun tayo, no? Sila ay, naging revs, di ba? Tama, So, yes. tawagin natin ang handang-handa sa misyon ngayong gabing ito, si Reverend John Paul Maria from the Manila community. Yehey! Masigabong palakpakan para kay Reverend JP! Thank you! Simula pa lang, thank you. Rev, kamusta? Hi, ito po. Maraming ginagawa. Yeah, sige lang mo sa para sa Lord. At inistorbo natin. Kaya nga po, nagulat nga po ako. Kasi May nagpe-prepare ako para bukas sa meeting ng mga animators. Tapos nag-chat si Ate Cheday. Kaya yun, napatahimik ako saglit. Yeah, kailangan ka daw marinig ng ngayon ng ating mga viewers. Ang ating 2,500 viewers tonight, kailangan nilang marinig. Grabe. Ang mensahe ng Panginoon mula sa iyo, mula sa wisdom na bigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga naman, hindi natin patatagalin pa ngayong gabing ito, no? Brother Reverend JP will share about a reflection for us, no? At sana ngayong gabing ito, no, talagang baunin natin ang ating POTD mula sa talk ni Reverend John Paul. Kaya naman huwag natin patagalin pa. Let's all welcome Reverend John Paul Maria. Take it away, brother. So magandang gabi po sa inyong lahat. So I'm Reverend John Paul. Yun nga po, sabi nga nila, Kuya John, Kuya J po. So biglaan lang din po itong SR na ito. Kasi nga, yun nga po, may emergency nangyayari po sa speaker dapat ngayon po no bumabagyo sa kanila. But anyways, ito nga siguro kagustuhan ni Lord, ito talaga yung will ni Lord na ako yung sasalo no ng SR dapat ni Reverend Ivan. So kanina nung habang ako ay chinat na ako po ay magbibigay ng reflection. So inisip ko ano kayong ibibigay ko ngayong araw ay ngayong gabi kasi wala nga ako na-prepare. So yun naisip ko na ibigay is yung homily ko for tomorrow po. No, yung reflection ko for tomorrow's gospel. So before ko i-share yung reflection ko, before ko i-share yung message no about sa gospel natin ngayong gabi, tomorrow sa misa tomorrow sa Sunday. So let us listen to the gospel po. So the Lord be with you. Or spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things for the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. May dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Praise Lord. to you, Lord Jesus Christ. So magandang gabi po ulit sa inyong lahat. I want to focus no yung reflection natin ngayon doon sa dulong part ng gospel. No, sabi sa ebanghelyo natin, come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Or sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. No, maganda siguro to na pagnilayan natin ngayong gabi as we celebrating the 7 years ng ating tagpuan. So napakagandang paanyaya ito sa atin ni Jesus. No, hindi niya sinabi na come to me kapag wala ka ng mga problema. Or hindi niya rin niya sinabi na come to me kapag perfect ka na. O di naman kaya come to me kapag okay ka na. Bagkus, ang sinabi ni Jesus ay come to me. Lumapit ka sa akin. Dala ang iyong mga pagod, ang iyong mga problema,
ang iyong mga takot, ang iyong mga suliranin sa buhay, at mga pasanin sa buhay. At kung tutusin, mga kapatid, lahat tayo may dinadalang mabibigat sa ating buhay. May mga pagod sa trabaho, di ba? Lalo na ngayon na kailangan natin magdoble kayod. So kung magdodoble kayod tayo, magdodoble din yung pagod natin. Sa mga estudyante nanonood ngayon, may pressure sa ating pag-aaral, sa ating mga school, sa ating mga eskwelahan. Lalo na ngayon, at maraming pinapagawa sa atin. No? Maraming mga tasks na pinapagawa sa atin, maraming mga project na pinapagawa sa atin. Yung iba siguro sa atin dito, may mga problema sa kanilang mga pamilya. Yung iba naman may mga pangarap na tila hindi matupad o pagod na kakahintay sa mga kasagutan. At may iba naman siguro sa atin na nanonood ngayon ang may mga sugat sa kanilang mga puso na hindi nakikita ng iba. Kaya nga minsan, no, kung mapapansin ninyo, kahit na nakangiti tayo, di ba? Kapag nakangiti tayo, hindi nila nakikita na pagod na pala tayo, di ba? Pag na mabigat na yung ginadala natin sa ating mga puso. Kaya nga no, nung ginagawa ko tong reflection na to, nung nabasa ko itong gospel na ito, may pumasok sa akin na teleserye or movie no ni Catherine Bernardo, di ba? Sabi niya sa isang pelikula, sabi niya, pagod na ako. Diba? Pagod na ako. Napansin ba ninyo? Kapag mabigat ang ating ginadala, ano ang una nating ginagawa? Kapag may mabigat tayong ginadala or kapag napapagod tayo, ano ang ating unang ginagawa? Humahanap tayo ng pahinga. Diba? Humahanap tayo ng pahinga. Yung iba siguro sa atin, ano ginagawa nila? Nagbabakasyon. Yung iba naman siguro, nagta-travel. Diba? Or iba umakyat sa bundok. Yung iba pupunta sa dagat, no? Nagre-relax. Yung iba siguro, ang ginagawa nila para makapag-relax sila, makapagpahinga sila, natutulog sila ng mahaba, di ba? Or yung iba nanonood ng pelikula. Yung iba siguro para matanggal yung stress nila, yung pagod na nararamdaman nila, no? Pupunta sila sa restaurant na gusto nila, kumakain sila doon. Or karamihan sa atin dito, di ba? Minsan kapag gusto natin mag-relax, anong ginagawa natin? Nag-i-scroll tayo sa social media, di ba? Lagi tayong nanonood ng mga videos, yan, para ma-relax lang tayo. No? At wala namang masama sa mga iyon, no? Wala namang masama sa mga ginagawa natin ito. Nakakatulong ito sa katawan at isip natin para makapag-relax at makapag-recharge tayo. Pero kadalasan, mga kapatid, pagkatapos ng ilang oras or ilang araw, di ba? Pagkatapos natin mag-relax, pagkatapos natin mag-recharge, pagkatapos natin pumunta sa mga iba't ibang lugar para makaranas ng kaginhawaan, after nun, anong nangyayari? Bumabalik ulit tayo. No? Bumabalik pa rin ang bigat ng katawan natin. Bumabalik pa rin yung mga pagod na nararamdaman natin. So, bakit kaya? No? Ano kaya ang mga dahilan kung bakit bumabalik agad yung mga pagod na naranasan natin, yung mga pagod na dinadala natin, yung mga mabibigat na bagay na dinadala natin? Ginagawa naman natin ang lahat, no, para makapag-relax tayo, para makapag-recharge tayo. Bakit kaya? Siguro marahil, mga kapatid, ang pagod na naranasan natin ay hindi lang pisikal. Hindi lang yung nararamdaman ng ating mga katawan. Minsan, ang mas mabigat at nakakapagod ay ang pagod ng ating mga puso at kaluluwa. Yung pagod na nararamdaman natin sa ating mga puso at kaluluwa. At sa ganitong pagod, mga kapatid, tandaan natin, si Jesus lamang ang tunay na makapagbibigay ng hinahanap nating kapahingaan. Ulitin ko po, hindi lang physical na pagod, no? Meron din tayong mga pagod sa ating mga puso at kaluluwa. At ang ganitong pagod na nararamdaman natin sa ating mga puso at kaluluwa, si Jesus lamang ang tunay na makapagbibigay ng hinahanap nating kapahingaan. May isang kwento, mga kapatid, tungkol sa isang bata, no, na may dalang mabibigat na mga gamit sa kanyang backpack. Di ba? Yung mga bata ngayon, ang lalaki ng mga backpack, ang dami nilang dala-dalang mga libro, mga notebooks, ano-ano nakalagay sa bag.
no? Habang itong batang ito naglalakad, hirap na siya, no? Parang nakukuba na siya. Hindi niya na mabuhat yung bag niya, no? At nakita siya ng kanyang tatay. At sinabi ng tatay dito sa batang ito, sabi niya, "Anak, ibigay mo sa akin ang bag. No, ako na magdadala ng bag." Pero itong batang ito, ayaw niya ibigay yung bag niya sa tatay niya. At patuloy siyang naglakad, no? Dahil iniisip niya, kaya pa niya, no? Kaya pa niya buhatin itong bag niya. Nang hindi na talaga niya kahit kinaya or hindi niya na talaga kinayang buhatin yung bag niya, saka lamang niya ibinigay ang bag niya sa kanyang ama. At anong naramdaman ng bata? Gumaan ang kanyang pakiramdam at masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad. No, hindi niya nabitbit yung malaking backpack niya. Yung bigat o yung bigat na dala-dala niya sa likod niya. Ganyan din tayo mga kapatid. No? Madalas, gusto natin tayo ang sasalo ng lahat. Di ba? Kaya ko to. No? Kakayanin ko to. Ayaw natin humingi ng tulong sa iba. No? Hanggat kaya natin, go lang tayo ng go. Kahit pagod na tayo, sige pa rin tayo ng sige. Pero tandaan natin, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus, ibigay mo sa akin ang iyong mga pasal. Hindi ibig sabihin nito na mawawala agad ang lahat ng ating mga problema. Hindi ibig sabihin nito na mawawala lahat no, yung mga daladalang mabibigat na pasanin natin sa buhay. Ang gustong sabihin sa atin ng ating Ebanghelyo, ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon na nagiging magaan ang lahat ng mabibigat na pasanin natin kapag kasama natin ang Diyos. Nagiging mabigat or nagiging magaan lahat ng mga dala-dala nating mga pasanin kapag kasama natin ang Diyos, kapag kasama natin si Kristo. Nagkakaroon tayo ng lakas para lumaban. Nagkakaroon tayo ng pag-asa para magpatuloy. At nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili. At sinasabi rin ni Jesus no, sa pinakadulong part ng ating gospel, take my yoke upon you and learn from me. For I am meek and humble of heart. No? Noong panahon ni Jesus, mga kapatid, ang yoke ay kahoy no, na inilalagay sa dalawang baka upang sabay silang magtrabaho. No? Ang ibig sabihin ni Jesus ay huwag nating buhatin ang ating mga krus na mag-isa. Huwag nating buhatin ang ating mga krus na mag-isa. Hayaan nating samahan tayo ni Jesus. Hayaan nating samahan tayo ng Diyos sa pagbubuhat ng ating mga krus. Kapag si Jesus ang kasama natin, hindi na tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Kapag kasama natin si Jesus sa pagbubuhat natin ng ating krus, hindi na tayo nag-iisa sa pagbubuhat nito, sa paglalakbay sa mundong ito. At bakit meek and humble of heart ang ginamit dito? Dahil si Jesus ay hindi mapanghusga. Hindi niya tayo lalapitan para sisihin o pagalitan. Lalapitan niya tayo upang yakapin, patawarin, at palakasin. Kaya nga mga kapatid, no, sa mga nanonood ngayon no, sa ating SR Night, no, sa ating Facebook Live, ang tanong sa atin at hamon ngayon ng Diyos, saan tayo naghahanap ng pahinga? Ulitin ko po, saan tayo naghahanap ng pahinga? Sa mundo ba na panandalian lamang ang ibinibigay na pahinga sa atin? O kay Kristo na nagbibigay ng tunay na kapahingaan at kapayapaan? Sa mundo ba na panandalian lamang ang binibigay na kapayapaan at kapahingaan, o kay Kristo na nagbibigay ng tunay na kapahingaan at kapayapaan? Kaya nga mga kapatid, sa bawat pagdarasal, sa bawat pagdalo natin sa banal na misa, di ba, bukas, sa bawat pagtanggap natin ng mga sakramento, muli tayong lumalapit kay Jesus. At doon niya pinapawi ang ating mga pagod at pinupuno tayo ng bagong lakas.
Kaya mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Come to me. Lumapit ka sa akin. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, pagod man yan, kabiguan, kalungkutan o pangamba, lumapit ka lang kay Jesus. Lumapit ka lang sa Diyos. Hindi niya ipinapangakong mawawala agad ang lahat ng problemang dinadala natin, lahat ng pagod na dinadala natin. Ngunit ipinapangako niya na hindi kanya iiwan, na hindi kanya bibigyan o pababayaan at bibigyan kanya ng kapahingaang kailangan ng iyong puso at ng iyong kaluluwa. Yun lamang po. Amen. Amen. Ayan. Grabe talaga, ano, sulit na sulit ang ang pagtugon ni Reverend John Paul. Talagang siya yata talaga ang nakatakda talaga ngayong gabi para marinig natin. And for sure, Kuya Jips, no, hindi lang tayo yung parang, baka may mga audience tayo ngayon na nanonood na parang sinabi, buti na lang nakinig ako ngayon, buti na lang dial in ako, buti humabol ako. Because the message is very relevant, no? Sometimes kasi, yung burden na sinasabi ni Reverend John Paul, it's not may mga problema tayo na, yung very huge, na ang bigat-bigat talaga niya, literally. But there are problems na, hindi man siya sobrang laki, pero it hinders us to sleep at night. Yung mga ganon, di ba? Yung parang, hindi siya sobrang laki tignan, pero hindi ka naman napapanatag. Wala kang peace of mind. And on that sense, mabigat pa din siya, di ba? Parang ganon. So, parang very timely yung message na binigay ni Brother John Paul, that it invites us to really trust the Lord for us to make the burden easier or lighter, kasi alam mo na kasama mo si Jesus na bumubuhat noon, hindi ka lang mag-isa, 'di ba? Tama 'yun. Ako, Kuya JQ, kasi ang naalala ko kanina habang binabasa ni Reverend JP yung gospel. Kasi natatanda ako nung unang join ko sa YMC nung first year high school ako. That was 44 years ago. Diba? Matagal. Oh my Ang God. unang yun yung time kasi na bago pa lang yung kantang Lift Up Your Hands. Kaya ang nag-introduce sa amin noon si Brother Bernard at si Brother John B. John the Baptist na second batch na ng tagal no mga kinukoto mga second batch, di ba? Yun kasi nga doon sa popular song na Lift Up Your Hands, nababanggit yung come to me all you all you who labor and are burdened. Yun nga. And I will give you rest. So, dati natatandaan ko, Kuya JP dati, nung Reverend JP, nung inintroduce sa amin yung kanta, alam kasi Manila Science ako eh. Alam mo yung mga kaklase ko, laging matanong, inquisitive. Ang tanong kasi dati ng isang classmate ko dati was this, teka muna, ang sabi ganon, come to me all who you labor and are burdened, di ba? And I will give you rest. Ayun sinasabi ron Jesus. Pero bakit daw sabi ni Jesus, take my yoke upon me and learn from me. So parang ginawa, hindi niya kinuha. Kung baka nangyari, parang isama kita sa burden ko, di ba? Kaso ang justification nga ng tao, my yoke is easy and my burden is light, di ba? So Kuya JP, once and for all, ano po ba talagang ibig sabihin po nung yung gospel passage na yun? Yun nga po, 'di ba sabi ko po sa dulo kanina, no, kung bakit po yun yung pinili ni Jesus, no, na my yoke is take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart. No, kasi yun nga, 'di ba, yung yoke na sinasabi dito, yung alam niyo yung sa likod ng baka. 'Di ba? Yeah. Meron silang parang may kahoy doon sa likod. Yung sa leeg nila. Patok, yung So patok. yung batok nila, opo. So parang yun yung nilalagay doon, no, na kapag may dalawa or tatlo or apat na baka na masabay magtatrabaho, so yung pinilalagay nila, no? So kapag marami kang kasama, no, or may kasama ka sa lahat ng pinagdaraanan mo, so nagiging magaan.
So, yun nga, yung isa sa mga reflection na nabasa ko na si Jesus, kasama natin siya. No, kapag si Jesus yung kasama natin sa pagbubuhat ng mga problema natin, sa mga pinagdadaanan natin, nagiging magaan siya. Kasi alam natin na hindi tayo papabayaan ng Diyos eh. Hindi tayo papabayaan ni Kristo. Tutulungan niya tayo kahit gaano man kahirap yan, kahit gaano man kabigat yan. Basta naniniwala tayo na kasama natin ng Diyos, nagiging magaan yan. At kaya nating solusyon ng lahat po. Okay. So Reverend JP, klaro po yun. Hindi tatanggalin ni Lord yung burdens. Sasamahan ka niya. Kasamahan niya tayo. Opo. So, kasi po, ang iniisip kasi mga classmate ko dati, parang kasi cast your burden sa family, parang, akala nila tatanggalin. Yung pala hindi, sasamahan ka lang, papagaanin. Kasi nga naman, ano ma-accomplish mo kung pabayaan mo lang si Lord? No? Opo, kung tatanggalin naman ni Lord yung mga problema mo, ano naman matututunan mo? Di ba? Ano yung lesson learned na makukuha mo sa mga ibinibigay ng mga pagsubok sa atin? Kasi kung gusto lang natin hayahayang buhay, gusto lang natin na magana ang buhay, so wala tayong matututunan, hindi tayo magi-improve, hindi tayo magmamature po. So magiging stagnant lang tayo. Kung ano lang yung naranasan natin, so hanggang doon lang tayo. Hindi na tayo lumalago po as a human person na physically but also spiritually din po. Correct. May mga talaga din, may mga pagkakataon din talaga sa life natin, as a Catholic, as a Christian, that sometimes we cannot avoid na minsan yung sarili mo yung problema, kahit na alam mong very faithful ka sa Diyos, no? May mga times na parang feeling mo, may tiwala ka kay Lord, di mo naman inaalis yung tiwala mo kay Lord, alam mo naman na nanalig ka. Pero sometimes kinakaya mo siya, hanggang doon ka sa dulo mo, ma-stretch ka, no? Parang feeling ko, it's a human, hindi siya instinct eh, parang human tendency to do it talaga, no? Pero alam mo naman na hindi mo naman din inaalis yung role ni Lord sa buhay mo. Pero as a human being, kaya napakaganda nga na naririnig natin yung ganito kasi minsan nga we are testing our limits. Alam natin na kaya natin to. Hanggang mag-breakdown ka na, feel mo kaya mo pa din, pero alam mo nandiyan si Lord, di ba? Pero this gospel reminds us na hindi mo kailangan umabot sa point na yon. Sa simula pa lang, di ba? Sa simula pa lang, call upon the Lord, di ba? The Lord is there. And for sure, He will send help on the form of your family, on the form of your friends, on the form of your co-reverends, co-brothers, your friends in the seminary, your priests, di ba? And tayo in our community, no, napakaganda ng community natin sa YMC and MMHC because we count on each other in terms of prayer. We count on each other in terms of listening to each other's burden, di ba? Being with each other. Correct. And for me, that's the way of the Lord to at least lighten up the burden in us, or at least making sure that we can feel His presence through the community that He allows us to be part of. Parang ganon. So, yeah. Kasi kung yun nga po, kung i-share natin yung mga problema natin sa iba, di ba, mas nagiging magaan at also tutulungan din nila tayo, no, kung bibigyan ng mga payo, kung ano yung mga best way na pwede natin gawin to solve our problems. And then yun nga po yung maganda sa atin, di ba, sa YMC, no, sa being a YMC. Isa sa mga objectives natin is gumagawa tayo nagki-create tayo ng fraternal brotherhood, di ba po? Yeah, kasi tayo lang din ang magtutulungan. Tayo lang din ang magsasama-sama para maiangat natin yung bawat isa, di ba? Kaya nga yung isa sa mga objectives ng YMC sa mga schools, di ba? Na kahit may problema ka, kahit mabigat yung pinagdaraanan mo, andito lang yung YMC, no, yung grupo na sanalian mo, dito lang yung YMC na pamilya mo, na handa kang tulungan, handa kang gabayan, handa kang bigyan ng mga ways, no, para ma-solve mo yung mga problems. Grabe, ang ganda ng gospel bukas Reverend JP, no? Kasi pinakita ni Lord yung balanse. Kasi parang sinabi ni Kuya JQ kanina, may mga tao na sinusolo yung problema, masyadong bida-bida, feeling niya wala siyang hindi niya kailangan ng tulong. Meron naman sa extreme, ayaw naman ng problema. Ang laging sinasabi kay Lord, tanggalin mo ang problema ko.
Pero yun nga yung gospel ngayon, ang sinasabing ganun, hindi ko tatanggalin, tutulungan lang kita. We share the burden, di ba? So balancing nga talaga na yung pala yung talaga na the thing that will really pull us through in life is when we exert an effort and at the same time rely on the Lord as well for help. Yes, Kasi nga, we are only limited. We can only do as much. Kaya correct. ang ganda ng thoughts niya. Maganda yung maganda yung meaning nito na parang very simple lang siya and yet sometimes we forget about it because yun nga, we feel na we are superhero. We feel that we can do it, 'di ba? Parang kasi nga feeling naman natin equipped tayo, feeling natin pinag-ano tayo ng panahon, pinagtibay tayo ng panahon, 'di ba? And it's really a good reminder nga na may ganito na pag-uusapan natin siya, tapos na-realize natin, nagre-reflect tayo, nag-internalize tayo. Kasi nga, talaga, first and foremost, sa community talaga natin, di ba? Na-experience talaga natin to. Di ba tayo, we talk, yung mga simple things, di ba? Yung mga konting struggles na hindi naman sobrang laki, pero pag pinag-uusapan, tapos minsan nadadaan sa point na nagtatawanan na lang tayo, na gumagaan, walang solution, natatawa lang tayo, pero at least, na-unload mo siya, tapos maya-maya, magkakaroon ka ng clarity, ng judgment, di ba? Kung ganan. So, sobrang galing. Galing din ni Lord na He brought us to a community na ganito, di ba? Parang yung mga virtual audience natin ganyan din, di ba? Some of them are also serving in the parish or they are also serving, di ba, sa kanilang mga community outside, no? Or they have friends, di ba? Parang napaka-unique naman ni Lord gumawa ng mga ways on how He can show His presence, di ba? Kayo ba, Brother JP and Kuya G po, was there a time in your life that you almost give up, na lumapit ka na kay Lord, pero feeling mo, kahit na yun na si Lord, parang, Lord, nandito naman ako, dasal sa iyo, nilalapit ka naman sa iyo, pero parang ang bigat-bigat pa din. May ganun ba kayo sa ano nyo? Opo, ako kuya may experience na rin po ako niyan, no? Recently lang. No, na parang ibinigay mo na lahat, no? Binigay mo naman yung best mo, binigay mo naman yung sarili mo. Pero parang feeling mo hindi ka pinapakinggan ni Lord. Feeling mo bakit parang hindi mo kasama si Lord. Pero yun nga po, kaya nga tayo tinuturuan na manalig sa Kanya eh. Kaya nga tinuturuan tayo kumapit sa Kanya. Kasi hindi lahat ng problema ay problema talaga. No, hindi lahat ng problema talaga. May mga problema na tinuturuan, may mga problema ibinibigay sa atin ng Diyos para may matutunan tayo. May mga problema na dumarating sa ating buhay na tayo naman din ang may kasalanan kung bakit natin pinoproblema. Oo. Yun nga po, kaya nga kailangan nga natin i-balance. So kailangan natin tingnan yung problema na problema ba to na ibinigay sa akin para may matutunan ako or problema to na ginawa ko na ipapakahamak ko. Ayan po. Ikakapahamak. Ipapahamak Yes, ko. yes, Ayan. correct. So, anong ginawa mo during that time, Rev J? Yun lang po kuya, ang ginawa ko lang po, so yun, nagdasal lang po kasi alam ko naman po wala na rin ako magagawa kahit anong gawin ko, kahit anong pag-isip ko ng solusyon, kung hindi ko naman idadaan sa dasal, hindi ko naman ibibigay kay Lord, ako rin yung mahihirapan. Kaya nga po kapag may mga dumarating na mabibigat na problema sa akin, ang lagi ko lang sinasabi kay Lord, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw naman nakakaalam ng lahat eh. Susunod lang ako kung ano naman ito ipapagawa mo. Kahit mahirap, kahit mabigat, kahit nakakapagod, pero alam ko andyan ka, alam ko na sinasamahan mo ko, makakaya ko to, no magagawa ko itong mga. Amen. Dasal lang po talaga po. Dasal lang. Prayer. Dasal. Opo, prayer. Correct. Thank you, Brother Rev JP. Kuya G po, how about you? Ako bago ko sagutin, ko muna, acknowledge ko muna si Father Rafael. Sabi niya, good evening, I just came from Mass and Funeral Blessing. So Father Raf, thank you very much, di ba? I hope yung ipinagmisahan mo na pinag-bless mo, hindi ikaw ang nag-anointing of the sick sa kanya, kaya funeral blessing sa kanya. Di ba? Pero to go back, this is dyan, di ba? Alam mo kaya, dati talaga nung araw, masumbat ako kay Lord. Alam mo yun? Yung ang prayer ko laging prayer of sumbat. Alam mo yun? Yung laging may paalala lagi, Lord, baka nakalimutan mo ako, nandito, anak ko rin ako, ganon.
Kasi may feeling ako dati na parang pag humiling ang iba, bibigay. Tapos ako yata yung laging nasa last ng listahan. Lagi ko reklamo kasi nung araw, talaga ako mareklamo. Ang ko dati, spirituality because spirituality of reklamo. Diba? Later on, saka ako siguro sa pagtanda ako, di ba? Kumbaga parang ganito, pinagbigyan ako ng Lord ng bata-bata ako sa'yo, magreklamo ka na magreklamo. Later on, ma-realize mo kung ano yung ways ko. Kasi nga, kaya nga yung sa gospel ngayon, sinasabi na, learn from me, for I am meek and humble of heart. Na parang yung pala yung kulang sa akin. Kasi ang feeling ko lagi, dapat akong priority. Dapat, ang feeling ko lagi, kung ano yung sinadjust ko kay Lord, dapat susundin niya, di ba? Kumbaga in short, di po, wag kang bida-bida, di ba? Mas maano ako sa iyo, magpakababa ka naman, di ba? Maniwala ka naman sa wisdom ko, kasi alam ko yung ginagawa. And He revealed it to me, nasabi ko nga, nga, Lord, no? Ang tawag ko natin, kuwang moment, di ba? Pahiya ka kay Lord, no? Mas maganda pala yung plano niya, di ba? Mas maganda pala yung gusto niya. Ikaw na kasi masyadong attributed, bida-bida ka kasi. May gusto ka kasi mangyari. Diba? Kaya nga, parang kasi ang na-realize ko nung araw, masyado ko kinokontrol si Lord kaysa siya yung kinokontrol niya ako. Sino ba ang mas may karapat na mag-control kundi siya? Kasi mas nakikita niya yung mas nakabubuti. Ako napaka-myopic ng mata ko. Ang kaya ko na makita ko, yung nakikita ko at present. Hindi ko nakikita na meron palang magandang plano sa magnadulo. Kaya ako, one thing I learned, dahil sa matanda na ako ngayon, yung magtiwala na lang na kapag magsasuggest ako, pero lagi ko sige, pag hindi maganda yung suggestion ko, pakita mo sa akin mas maganda. Kaso nga lang mismo impatient ko, pero listen mo. Impatient. Para Lord, ito yung nirecommend ko. Para matagal pa ba yan? Pero reveal mo agad. May maganda na, yun yung wino-workout ko ngayon, yung impatience ko na parang sige, magtitiwala ako with patience. Diba? Talagang para, sabi ko gano'n, kung hindi mo pa binibigay, siguro mahaba pa ang buhay ko, di ba? Kasi bakit? Kasi masyadong matagal ako naghihintay. So magandang bagay pala yun. Pinaghihintay ka, ibig sabihin, mahaba-haba pa ang mission, di ba? Pero yun nga, sabi ko gano'n, I have to put my full trust and confidence in the Lord. Yun nga siguro yung ibig sabihin to be meek and humble of heart. Tiwala ka lang, di ba? Correct. And Tiwala ka lang po. Parang ito nangyari sa ating ngayong gabi, di ba? Tiwala lang, may sasalita niya sa Yes, di kaya ba? nga, Di ba? kita ko kanina yung oras na magka-chat kami ni Reverend Ivan, 7:29. Sabi ko, so anong plano natin? Any plan? Plan B? Ganun. Tapos, so plano talaga, antayin muna bumalik. Sabi ko, pero let's have plan B. Kasi pag bumalik, mawala, gano'n. Sabi ko, how about your batchmates? Gano'n. Meron pa tayo. Kaya nga So, po eh. this is the really the concrete example of trusting the Lord, giving the Lord our burden kanina. At pinagaan niya, di ba? Exactly what happened tonight. No? Pinagaan niya yung problema ngayong gabing ito. So pagtitiwala sa kanya, at the same time, hindi lang pagtitiwala, gumawa ka ng paraan. You also do your part. Di ba? Hindi pwedeng, Lord, titiwala ako sa'yo pero wala akong ginagawa. Sabi Lord, ano to? Tiwala lang sa akin. Galaw-galaw din. Yeah. Pasok na pasok yung experience natin ngayong gabi po. Actually, yung experience natin tonight is really relevant doon sa shinare mo, Reverend John Paul. And share ko lang Go ahead. Sabi ni Kuya JQ kanina nung habang nag-uusap nung hindi pa alam kung anong gagawin dahil nga binagyo sila Reverend Ivan sa Pangasinan. Sabi talaga ni Kuya John, hindi tayo pwede magbintis, marami nag-aabang. Oo. As in, kaya mga tiga CDO, ayan si Kuya JQ, lagi ko iniisip, maraming nag-aabang, kaya hindi tayo pwede magmintis tonight. As in, ganun yung word ko. Ganun yung, so, ano tayo ngayon? Kwentuhan lang tayo. No, kailangan meron tayong mag-SR. Hindi tayo pwedeng wala ngayong gabi. Marami tayong audience na nag-aabang. It's really about your, siguro yung talagang, yung lakas ng loob na pinanggagalingan ka na is really about yung trusting the Lord for the last 6 years on how His grace really provided for all of us sa mga pagkakataon na gaya nito, no, nawala na halos. Hindi lang naman ito yung first time na nangyari sa atin. May mga iba ilang araw na lang, may iba umaga pa on the day ng tagpuan, wala, no. But then again, trusting the Lord and doing our part to continue the mission is magkadugtong siya, hindi siya pwedeng isa lang doon. Hindi pwedeng gagawa natin ng paraan pero hindi tayo humingi ng tulong kay Lord. Kahit paano naman nag-whisper tayo ng prayer kanina, tulungan tayo ng Panginoon. Kaya the Lord has His plans tonight. Bakit ito yung topic? Bakit
na-delay yung SR ni Rev Ivan at bakit si Rev JP ang nagbigay ngayon ng SR. No, for him, go ahead, kuya. At dahil diyan, di ba, papalitan natin ang picture sa poster. Tatakpan natin ang mukha ni Kuya JP, ang mukha ni Kuya Ivan. Ayun na nga. Joke lang, joke. Magkakaroon ng editing mamaya. Mag-edit ako bago ako mag-gym, mag-edit muna ako. Ayan. So sa ating mga virtual audience, can you please put in the comment box, no? Saang pagkakataon ninyo naramdaman ang presensya ng Panginoon noong mga panahon kayo ay nahihirapan at nabibigatan? Or sa paano minanifest ng Diyos ang kanyang kabutihan? For example, sa kaibigan ba? Sa humili ba ng pare? No? Minsan kasi sa humili natin naririnig yung mensahe na kailangan nating madinig sa pinagdadaanan natin. No? And or ano ba? Sa mga kaibigan, ganyan. Kasi ako sa YMC family and sa MMHC community ko din talaga naramdaman yung presence ni Lord during the time ng 2024 when I really had that experience in our family na na-diagnose si nanay ko of lung cancer. And that during that time, it was the year na sobrang, yun yung pagod na pagod ako, may tagpuan noon, tapos sa ministry ko, outside YMC, sa Singles for Christ, halos linggo-linggo ako may talk, umaga, Sabado, gabi ng Sabado, Sunday may talk ako, pupunta ako ng ibang lugar, probinsya, Tagaytay, para magbigay ng retreat. Tapos biglang madadiagnose yung nanay ko ng lung cancer. Na kahit natanungin ko si Lord, anong nangyayari? Kahit na gusto mong i-lift up kay Lord, kinatakot ka, kinakabahan ka pa din, no? But then again, it's really the grace of God, no? Sa community, words of wisdom, prayer, pagsama sa journey, yan, kila Kuya Jipo, Ate Jelay, pangangamusta, and all, lahat, no? Doon talagang mararamdaman ko, masabi ko na yung presence talaga ng Panginoon, no? Pagagaanin talaga niya, pagka lumapit ka sa Kanya, at hindi mo rin pinabayaan yung mission na binigay niya sa'yo. Habang ginagawa yung mission na yon, ng year na yon, ginagawa din ng Panginoon yung healing para sa nanay ko. And for me, that's really God's manifestation na He is really the great God na walang makakapantay sa galing niya sa buhay natin, no? Siya talaga yon. Yes, kaya sa ating mga nasa comment section ngayon, paki-indicate po ninyo saan po kayo nakapipilang. Kayo po ba ay team bida-bida, yung nagsosolve ng problema? O ikaw ba yung team na ang gusto mo naman tanggalin Lord totally ang problema mo, di ba? At i-catch mo sa kanya completely, o ikaw si team balance, di ba? Tama lang. Pagpapalaga mo ang Diyos nasa nasamahan ka sa iyong mga burdens. Yeah. Yes, sa Tita Weng, nag-hello si Tita Weng sa iyo, Rev JP. Tita Weng, good evening po. Weng, Good evening po. Rose. Ayan. Yes. At sabi ni Father Rafael, there's grace in waiting. Sabi niya gano'n. Yes, correct. At Ayan. sabi ni Ate July, kaloka talaga. Nakakatawa talaga ano yung nangyayari ngayon. Pero before that, before tayo magkwentuhan, sa pagbabalik natin, magkakaroon tayo ng ating POTD Pulot of the Day. And of course, before we go to our commercial, we will continue to encourage everyone to please continue to pray the Holy Rosary. Include in your intentions our vocations, our reverence, their vocation, our priest, our candidates, our missionaries, and our whole community in the YMC and MMHC community. Kuya G po? At kaya po kami nagkakaroon ng isang linggong tagpuan ay dahil po ito ay remedial class. Dahil po, we will be on break this July. So the SR team will prepare for more exciting episodes in year 7. So ang balik po namin ay sa Agosto. Yes, at syempre pa sa ating pagro-rosary, isama na rin po natin ang panalangin para sa ating bansang magulo. Ipanalangin po natin ang ating accountability sa ating mga nangyayari sa ating bansa. At syempre ang mga nagdurusa, no, because of the whatever corruptions that we are having in the country. Ipagdasal natin yung mga nakakaramdam ng direct impact nito sa kanilang mga buhay. Panalangin natin ang ating bansa na tayo ay makabangon sama-sama sa gabay ni Jesus at ni Maria. Magbabalik po tayo after this commercial para sa ating pabaon of the day. At syempre, ibibigay din ni Reverend JP ang kanyang pulot of the day para sa ating lahat. At he will close this night with a closing prayer. So with that, Brother Gregory, take it away. Happy birthday
Yan, ang dami magbe-birthday ngayong July at saka yung iba dyan nandito pa. Happy birthday sa mga magbe-birthday ngayong July at syempre, yung ngayong araw na to si brother, ay si Mackenzie kasama natin sa Matters Bay at sa Team Tagpuan, ano? Sila yung mga talaga magse-celebrate ng birthday ngayon. Ayan, ang dami, oh. Happy birthday, Mackenzie! Mackenzie birthday! Yung isa dyan sa 18, yung isa dyan sa 11, yung iba dyan sa... Ayaw ko banggit ng pangalan. Charing. Ayan, yung mga magbe-birthday ngayong buwan na to, ayan, nasa calendar naman. Ayan. So, happy birthday sa inyo. Naway kayo ay bayayaan ng ating Panginoon ng lubos-lubos. No? So, before we end this night, Kuya G po, meron pa ba tayong mga comments sa ating FB page so far? Wala Meron naman. si Tita Roma Padasay, sabi niya, tinatawag ko talaga si Lord sa araw-araw, may problema, man o wala. Hindi ako team bida-bida. Si po. Sabi ni Tita, si Tita Amor yan. Tita Amor, hindi daw sa bida-bida. Ayan. Sabi ni Father Rap, salamat sa darating na treat ni JQ para sa birthday ko. Walang problema. Nag-commit online. Ayan. At talaga, ano yan, talagang i-record niya yan. I-clip na to at ipapadala sa'yo. Tapos ibabash niya ako pag wala. Magiging multo ko yan habang buhay pag hindi ko siya nangyari. Siyempre naman, we will celebrate. Ayan, sige. So, before we end, let's give our POTD, Kuya Jips. Bigay mo ang POTD mo, pati ako. Then, Yes. Brother Rev JP will give his POTD also. His pabaon of the day. Yeah, siyempre ang talagang pabaon at pabaon. Ang napulot ko ngayong gabi ay ito talagang I can only find rest if I will put my trust and confidence in the Lord in His wisdom. Matuto ako na siya sa kanyang pagiging meek and humble of heart. It's only because when I will put my trust and confidence that I will finally find rest even amidst the burdens, even amidst the problems. Kasi I am in good hands, di ba? Na ano yan, just the thought that this is not permanent. Whatever burdens I have is not something that will last forever. But there will be rest, di ba? And na pinangako ng Diyos. I will just have to put all my trust and confidence in that trust. And I will be okay. Amen. Ayan. Ako naman ang pulot of the day ko for tonight. Napakabait ng Diyos sa sinabi niya no na ibigay natin yung burden natin sa Kanya. And for me, it's not a command, it's an invitation. Still, the Lord gives us that free will to mamili, diba, to say yes or no sa invitation niya. Ini-invite niya tayo na ilapit sa Kanya yung burden natin. Hindi niya sinasabi sa atin na gawin mo to, diba? Napakabait, even at that point na we are still burdened, no? The Lord still gives us that choice or the free will to choose whether we would like to give it to Him or not, diba? Kasi at the end of the day, it's really us who will suffer or it will enlighten or unburden us kapag nilapit natin sa Kanya. So, napakabait pa rin talaga ng Diyos kahit na tayo ay naghihirap, no? And at the end, the Lord will really manifest His goodness and greatness kung ilalapit natin sa Kanya yung ating mga bigat. Ibibigay niya yung Kanyang tulong sa lahat ng paraang kaya niya in His own unique ways. Yun lang. Yan po. Sa akin naman po, wag lang tayo maging bita-bita sa lahat ng problema. No, wag tayong maging bita-bita sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Matuto tayo humingi ng tulong. Yan po. Yun nga po, kahit na kahit na sa akin, no, sa sarili ko, alam ko na hindi ko kaya lahat ng pagsubok na dumarating sa aking buhay. Kahit na may pinagdadaanan, may mabigat na pasanin, so humihingi pa rin ako ng tulong sa Diyos. At yun nga yung maganda sa Diyos, sa ating Panginoon na kapag lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, no, na parang na bahala ka na dyan. No? Alam ng Diyos yung pangangailangan natin, ang gusto lang ng Diyos, ang gusto lang ng Jesus, lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Amen. 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 Rev, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak ngayong gabing ito sa pagiging channel ng mensahe ng Panginoon ngayong gabing ito. Pwede ba nating i-close, Rev, ang ating gabing ito with a closing prayer? Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.
Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya na iyong ibinigay ngayong araw sa aming tagpuan ngayong gabi, sa lahat ng aming mga natutunan sa sharing ng bawat isa. Naway patuloy mo po kaming gabayan at tulungan sa aming mga problemang kinakaharap sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Ikaw lamang ang kakapitan namin dahil alam po namin na hindi niyo kami pababayaan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami Bigyan mo ngayon. kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Sama. Amen. Aming mahal na ina, naway tulungan mo po kami at gabayan sa pagpapatuloy ng aming tagpuan. Salamat po sa 7 taon na pagsama, pag-alalay at pagmamahal sa amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Maria, ina ng Diyos, panalangin ipanalangin mo mo kami kami makasalanan. Ngayon at ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Sumayin rin. at pagpalain kayo ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan. So natuto ka ba tonight? May POTD ka rin ba? Bukas meron pa. Yes, last night na tomorrow ng ating special episode 7/7. Pero ngayong gabing ito, talagang napakabuti ng Diyos, no? Talagang sinamahan niya tayo, nilapit ang burden, pinadala niya ang kanyang mensahero through Reverend John Paul. Kaya nga, kita-kits tayo bukas for another special episode at tagpuan para sa ating 7 taong anibersaryo. Ito ang tagpuan nating lahat. Kasama ka, kasama si Jesus, at kasama si Maria. Maraming salamat po sa mga nagmamahal sa amin, kagaya ni Tita Remy, ni Mami Virgie, at lahat-lahat ng laging sumusubaybay dito sa tagpuan. 7 taon na tayo magkakasama, mga katagpuan. Kung kaya ikaw ay #feel blessed sa ating online show. Aba, siguradong mas maraming kwento at aral mula sa ating mga online SR sa darating pang mga episodes. Kaya huwag kang a-absent bukas. Yes, last night na bukas. At dahil sa tagpuan, bawat tawa at awit nagbibigay ng lakas at pag-ibig. Dito sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Magkita-kita tayong lahat bukas. Yes, sa bukas sa episode bukas, tagpuan. 7 Yes. taon na. Ano? Tara! Good night. God bless you. Mama Mary loves you. Tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating san.